Ang nakaraan, ang Pilipinas ang unang bansa sa Asya ang tumugon sa panawagan ng United Nations para tulungan ng kalyadong bansa natin, ang South Korea. Ang unang dumating sa Korea ay ang 10th Battalion Combat Team. Napasabak sila sa gera sa sikat na tawag na The Battle of Yultong. Sa mga hindi pa nakapanood sa part 1 na video natin, ito po yung thumbnail at panoorin niyo po muna para mas lubos niyo pong maunawaan ang kwento. Sa mga bagong bisita pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe muna kayo sa ating channel para laging updated sa mga bagong videos natin. Ang ating video, napasabak ang 10th Battalion Combat Team sa Battle of Yultong. Ito ang unang sagupaan nila laban sa mga komunista. Napatras nila ang mga sundalong North Korean dahil na rin sa katapangan na pinakita ni Colonel Max Young. Ang pangalawang labanan naman nila ay sa Battle of Yultong. Napalibutan ng 40,000 sundalong Chinese ang 1,000 sundalong Pinoy. Pero hindi nagpatinag ang mga sundalong Pinoy at hinold nila ang ground nila. Ang totoong nangyari diyan, noong umatras na ang mga Turks at Puerto Ricans, inutusan na din umatras ang mga sundalong Pinoy ni Major General Robert Saul, ang commanding general ng 3rd Infantry Division ng US Army, kung saan under ang 10th Battalion Combat Team. Pero nagmatigas sa mga Pinoy na hindi sila atras dahil ang makasama nilang Pinoy ay naipit sa isang burol at napapalibutan na sila ng mga kaaway. Ang mga naipit na sundalong Pinoy ay pinamunuan ni Lieutenant Jose Arciaga. Sa isip kasi ng mga Pinoy, dumating sila na magkakasama sa Korea, dapat buo pa rin sila uuwi sa Pilipinas kahit patay man o buhay. Kaya walang takot nila nilabanan ang mga Chinese para tulungan ng mga kapwa Pinoy na sundalo na napapalibutan ng mga kaaway. Walang nagawa ang mga Amerikano sa katapangan na pinakita ng mga Pinoy na akala mong mga leon na handang pumatay para lang sa makasama nila. Kaya nagplano sila Captain Conrado Yap ng counterattack para sunduin ng mga sundalong sugatan na naipit sa burol. Kaya noong alas 4 na madaling araw, ginulat nila Conrado Yap ang mga Chinese sa pamamagitan ng mga tangke. Binomba ng mga Pinoy ang mga Chinese hanggang tanghali. Kaya takot na takot ang mga Chinese at umatras na mga ito. Nung makuha na rin nila mga sugatan at patay na sundalong Pinoy, dito na inutusan ni Captain Conrado Yap na mag-withdraw na sila. Kaso habang chinecheck ni Captain Conrado Yap ang mga patay at sugatang sundalo, meron pala isang Chinese ang naiwan na may hawak na machine gun. Pinaulanan nito ng bala si Captain Conrado Yap at sa kasamang palad nasawi ang matapang na kapitan. Agad naman pinagbabaril ng mga sundalong Pinoy ang Chinese na yun. Ikinalungkot ng 10th Battalion Combat Team ang pagkamatay ni Lieutenant Arciaga at Captain Conrado Yap. Pero ganun pa man, tinuturing ng Amerika at makalyadong bansa ang katapangan at kabayanihan na pinakita ng 10th Battalion Combat Team. Talagang pinakita ng 10th Battalion Combat Team ang motto nila na steady on. Sa naunang video natin, pinakita ko na pagkatapos ng Battle of Yultong ay shinortcut ko na agad ang kwento. Pinunta ko agad pagkatapos ng 2 taon na labanan at pinakita na nanalo ang Allied Forces laban sa mga komunista. Pero dito, ipapakita ko sa inyo kung ano pa ang mga ginawa ng mga sundalong Pinoy sa loob ng 2 taon na digmaan sa Korea. Ang binatang Second Lieutenant Fidel V. Ramos ay isa sa mga nag-volunteer para lumaban sa Korean War. Si Lieutenant Ramos kasi ay isang civil engineer tapos nag-aral din siya ng Bachelor's of Science in Military Engineering sa United States Military Academy sa Amerika. Kaya masasabi natin na ang kanyang kaalaman ay may malaking maitutulong sa digmaan. Noong May 21, 1952, inutusan si Lieutenant Ramos na atakihin ang Burol ng Erie. Ang Burol ng Erie kasi ay sinakop ng mga hukbo ng Chinese. Pinag-aagawan kasi ito ng mga Allied Forces at ng mga komunista. Tinatawag kasi nila itong Strategic Hill. Mataas kasi ang Burol ng Erie, kaya madali nito nakikita sa baba ang mga papalapit na mga kaaway. Ang mga nakalagay sa burol na ito ay puro mga observer at bunker na mga incheck. Kaya pag-aatake yung mga UN forces, nakikita agad ng mga incheck at nakakagawa agad sila ng counterattack. Kaya nagplano ang UN forces na kailangan nila maagaw ang Burol ng Erie mula sa mga Chinese. Kaya ang mission na pag-agaw sa Burol ng Erie ay pinaubayan naman sa 20th Battalion Combat Team ng Pilipinas. Ang commanding officer ng 20th Battalion ay si Colonel Salvador Absete. Kaya nag-meeting sila Major Tanabe, Colonel Absete at Lieutenant Ramos na kailangan nila agawin ang Burol ng Erie sa lalong madaling panahon. Dahil pag nagawa nila ito,
makokontrol na nila ang mga roadways ng kalapit na lugar at sigurado magiging maganda ang susunod nilang pag-atake. Kaya ang balak nila ay wasakin at pasubugin ang mga bunker at observer ng mga kaaway. Siyam na beses na kasi tinangka ni Colonel Abcede sa kuping ng burol ng Erie. Kaso lahat yun ay kumalpa, kaya pinuubayan na niya kay Lieutenant Ramos ang strategy na gagawin. Dahil nakitaan niya ng talino at tapang ang batang lieutenant, kaya si Lieutenant Ramos na ang gumawa ng strategy. May 44 na sundalo ang under sa command ni Ramos. Sila ang tinatawag na reconnaissance platoon. Ang ginawa niya, ang 44 na sundalo ay hinati niya sa 4 na grupo. Ang unang grupo ay binubuo ng 13 na mga sniper. Ang pangalawang grupo ay binubuo ng mga scout. Ang pangatlong grupo naman ay mga observer. Ang pang-apat na grupo naman ang may hawak ng mga rifle. Meron din tinalaga bilang radio operator at messenger. Ito ang mga taga-communicate sa base. At ang isa naman ay medic. Hinanda na rin nila ang M1 Garand rifles, Browning automatic rifles, 2 caliber machine guns, mga granada, bayonets at iba pa. Kinausap din ni Lieutenant Ramos ang mga commanding officers ng Amerika na ihanda na ang mga F-86 Sabre jet fighters, ang mga artillery at ang mga tanke. Masayang-masaya naman na sinunod ng mga Amerikano ang gusto mangyari ni Ramos. Umatak ng alas 4 na madaling araw at dito nag-umpisang kumilos sila Ramos at ang kanyang platoon. Sobrang dilim pa namang oras na yun kaya hindi sila makikita ng paparating mga kaaway. Para hindi din sila makita ng mga kaaway, gumapang sila sa loob ng 2 oras sa mahigit na 3 kilometro ang layo. Ang dadaanan nila ay napakalawak na palayan kaya nababalutan sila ng putik. Habang gumagapang sila, ang grupo na may hawak ng bayonet, sila ang sumusundot sa lupa baka kasi may landmine sila magapangan. Sa kabutihang palad, wala naman sila nagapangan na landmine. Nung makarating na sila sa tinatawag na irrigation beach, huminto na sila sa paggapang. Nakita na ng mga observer ang tuktok ng burol ng Erie at ito ay 400 meters na lang ang layo. Kaya inutusan ni Ramos ang may hawak ng radyo na tawagan na ang mga Amerikano at ihanda na ang mga Sabre jet para magpabagsak ng mga napalm bomb sa kalaban. Nung matanggap na ng mga piloto Amerikano ang go signal, dali-dali sila lumipad at nagpabagsak ng mga napalm bomb sa tuktok ng burol. Nagulantang ang mga Chinese at nagpanik. Nung mapansin ni Lieutenant Ramos na ang mga napalm bomb ay muntikan na tumama sa makasamahan niya, dali-dali niya rinadyo ang mga Amerikano para ipahinto ng mga napalm bomb. Pinanda naman ni Ramos ang mga artillery, kaya walang tigil nagpaputok ang mga Amerikano ng mga artillery. Ang mga Chinese naman ay nagpapanik na at hindi alam ang gagawin. Habang nagpapaputok ng artillery ang mga Amerikano, mabilisan naman gumapang sila Ramos papalapit sa burol ng Erie. Hindi na napapansin ng mga Chinese ang grupo nila Ramos dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa mga pag-atake ng artillery. Kumbaga, ang artillery ay diversionary tactics nila Ramos. Noong nasa baba na ng burol ng Erie, sila Ramos, tinawagan niya agad ang mga Amerikano na huminto na sa pagpapaputok ng mga artillery. Tapos inutusan niya sila paputokin ang mga tangke o tinawag nilang tank direct fire. Dito na nagpaputok ng mga tangke ang mga Amerikano. Dito na sumugod sila Ramos sa mga Chinese at pinagbabaril nila sila ng mga machine gun. Pinasok nila ang mga observer at pinagbabaril ang mga nandito. Hinadisan din nila ng mga granada ang mga bunker kaya walang nagawa ang mga Chinese kundi magkaripa sa pagkatras. Ang mga tauhan naman ni Ramos nagtatakbuhan sa mga iba pang mga bunker para hagisan ng mga granada ang mga ito. Matapang nilang sinagupa ang mga Chinese. Ang mga sniper naman nakapwesto na sa burol at pinag-aasinta ang mga Chinese na nasa malayo na magtatangkang maghagis ng mga granada. Yung mga Chinese na naiwan ay nakipagsuntukan pa sa mga Pinoy pero wala din nagawa mga Chinese dahil magagaling mga Pinoy sa hand-to-hand combat. Kaya natalo ng grupo ni Lieutenant Ramos sa mga Chinese sa burol ng Erie. Dito na dumating ang mga backup na sundalo. Tumagal pa ng 2 oras ang labanan at nakubkob na nila ang burol ng Erie. Dito sumikat ng gusto si Lieutenant Ramos sa kapwa Pilipino at sa mga Amerikano. Sa mga kasama ni Lieutenant Ramos, isa lang ang sugatan pero walang namatay. Sa mga Chinese naman, madaming namatay. Nagkalat ang mga patay na Chinese na naiwan nila sa burol ng Erie. Maliban pa ang mga sugatan ng Chinese na nag-retreat. Ang katapangan na pinakita ng grupo ni Ramos ay umani ng papuri sa mga kalyadong bansa. Dahil kitang-kita mismo ng mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng binocular, pinanood ng mga Amerikano kung paano lumaban ng mga Filipino. Talagang sobrang taas ng respeto ng mga Amerikano nung mapanood nila ang strategy at ang fighting scene ng mga Pinoy. Ilang labanan pa ang dumaan at malaki ang naitulong ng mga Pinoy sa Korean War. Dito na rin nag-usap ang magkabilang panig na ihinto ng gera. Isang monumento ang linagay sa War Memorial para sa pag-alaala sa mga Pilipinong sundalo lumaban para sa kalayaan. At nung kailan lang, nung 69th anniversary ng Korean War, ay binigyan ng Taeguk Medal ang nasawin si Captain Conrado Yap. Ito ang pinakamataas na karangalan na maibibigay sa isang sundalo sa Korea. Ang nakatanggap ng medal ay ang mga apo na namayapang Captain Conrado Yap. Pinarangalan din ng Taeguk Medal si Major Police Mayang dahil sa katapangan niya na pinakita noong Battle of Myeongdong. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos
ay nakatanggap ng madaming awards mula sa Korea, Amerika at Pilipinas. Ngayon, ang South Korea ay nananatiling malaya at matatag ang demokrasya. Salamat sa brave fighting Filipinos. Iyan ang kasaysayan natin sa Korean War. Nagustuhan niyo bang kwento? Kung gusto niyo pa mga topic tungkol sa history, i-comment nyo na sa baba para magawa natin ang kwento at mapanood ng mga kabataan ngayon.